Uying niyan. Para kang aso. Naipit ka sa walang yan na libis na ito ng 20 taon. Alam mo ba na isa ka lang palang anak sa labas na pinabayaan ng tatay mo? Ang anak sa labas, dapat sa kulungan ng aso. Ikaw at ang monggerang nanay mo ay hindi kailanman karapat-dapat sa pamilyang Fu. See ya. Ikaw at ang nanay mong lumpo ay dapat namatay na noon pa sa sunog na iyon. Alam mo, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi mo sinunog iyon at pinatay ang nanay ko, hindi ako babalik sa pamilyang Fu para hamunin ka. Gusto kong habang buhay kang magmakaawa sa nanay ko para patawarin ka. Isang buhay na impyerno. Asikasuhin niyo siya. Opo. Huwag mo akong hawakan. Dalhin nyo na siya. Ikaw pala, Lu Vensheng. Bakit mo ako dinala rito? May trabaho pa ako? Wala akong oras para makipag-hangout sa'yo. Narinig kong birthday mo ngayon, ika-18. Gusto kong mag-perform ng ballet para lang sa'yo. Bilang regalo sa iyong kaarawan. Okay lang ba? Hindi na kailangan. Tingnan mo. Sampung taon na ang nakalipas. Isang paru-paro ang lumipad mula sa kastilyo. Lumapag ito ng malakas at walang anumang salita. Sa aking puso, sa isang sayaw lamang. Ginawa niyang hindi na ako makatingin sa iba habang buhay. Jiang Song, maganda ba? Maganda. Maganda ang nobya ko, kahit anong suot. Malapit nang maging isang international ballet performing artist, si Sheng Sheng. Sayang, hindi makikita ni Mama ang pagsasayaw ko ngayon. Sheng, gagaling din ang nanay mo. Salamat, Jiang Song. Sa lahat ng mga taong ito, sa hirap at ginhawa, palagi kang nasa tabi ko. Sheng, pakasal ka sa akin. Ako? Sheng, ang sayaw mo ay para lang sa akin. Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Sa tingin mo, karapat-dapat kang pakasalan ang babae ko? Jiang Song, okay ka lang ba? Okay lang ako. Sheng, halika rito. Diyos ko, si Master Fu mula sa Taichung. Sabi nila, siya raw ay isang lalaking may koneksyon sa lahat ng larangan. Fu Jingyan? Ikaw si Fu Jingyan? Kilala mo ako? Ang dakilang pinuno ng Fu Group. Mukha kang disente. Pero, nananakit ka ng tao sa liwanag ng araw? Kung saktan mo si Jiang Song, tatawagin ko ang pulis sa'yo. Ayos ka lang ba? Sheng. Mula ngayon, ikaw na ang babae ko. Wala silang kinalaman sa'yo. Fu Jingyan, ano ang karapatan mo? Na tratuhin ang nobya ko ng ganito? Salot ka! Bitawan mo siya! Ang sweet. Mula nang makita kita, gusto ko nang gawin ito. Halimaw ka! Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa nanay ko? Ngayon, kailangan mo pa akong hiyaan? Ano ang ibig mong sabihin? Isang taon na ang nakalipas? Papunta sa isang pagtatanghal ang nanay ko. Dahil lasing na nagmamaneho ang gagong si Fu Yuan, bumangga siya at nabali ang dalawang paa niya ng harapan. Nabaliw siya. Nasa ospital pa rin siya at nagpapagamot. Pero si Fu Juan, dahil lang kamag-anak mo siya, nakalusot siya ng walang parusa. Nangyari ang lahat ng ito dahil ginamit ng Fu Corporation mo ang kapangyarihan nito para apihin kami. Yan ang dahilan. At ngayon, may kapal ka pa ng mukhang sabihin gusto mo akong pakasalan? Makinig ka sa akin. Sa buong buhay ko,
hinding-hindi kita pakakasalan. Sheng, kapag pinakasalan mo na ako, personal kong ihahatid ang gagawang yun ng harapan sa'yo. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Mga regalo lang ito para sa kasunduan. Pagkatapos nating ikasal, pangako ko, ang buong pamilya mo ay titira sa Taichung at magtatamasa ng walang katapusang yaman at karangyaan. Ano? Nagustuhan mo ba? Huwag mong isiping dahil may ilang kuwarta ka lang, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. Kahit ilagay mo sa harap ko ang buong Fu Corporation ng harapan, ayaw ko nun. Sa buong buhay ko, hinding-hindi kita pakakasalan. Ay! Huwag mo akong hawakan! Sheng, Huwag mo akong hawakan! tumigil ka sa pag-aalma. Huwag mo akong hawakan! Sinira mo ang asawa ko at sinira mo ang anak ko. Lalabanan kita hanggang sa huli. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ang tanging dahilan kung bakit hinahayaan kitang mabuhay ay dahil sa kasal. Kailangan kong ilagay mo ang kamay ni Sheng. Saan mo ako dadalhin? Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako, tatay. Sheng. Bitawan mo ako, Fujing yan. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Mula ngayon, para sa akin ka lang sasayaw. Ngayon ang huling pagkakataon na tatayo ka sa entablado. Ano ang sinabi mo? Pastus, bakit ba ginagawa mo ito sa akin? Hindi mo ako naaalala. Noon, sumayaw ka ng ballet para lang sa akin. Nakalimutan mo na ba? Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo ako dinala rito? Kailangan kong magtrabaho. Wala akong oras para maglaro. Narinig kong 18 kaarawan mo. Gusto kong sumayaw ng ballet para lang sa iyo. Bilang regalo sa kaarawan mo, pwede ba? Ikaw si Shenian. Paano nangyari yon? Shenian, ayos ka lang ba? Mahirap si Shenian, pero matapat siya. Siya ay isang magaling na estudyante na 3 ang trabaho para mabayaran ang mga gamot ng kanyang ina. Paano siya naging isang taong walang awa tulad mo? Noon, napakalayo ng agwat natin. Kaya palihim, tahimik kitang minahal. Pero ngayon, karapat-dapat na ako sa'yo. Kung ikaw nga si Shenian noon, ako ang nagligtas sa'yo. Dapat kang magbayad sa akin. Hindi ganito. Sinasaktan mo ako pagkatapos kitang tulungan. Nagbabayad ako sa'yo. Mahal kita. Mula nung araw na sumayaw ka para sa akin, isang sayaw para lang sa akin. Hanggang ngayon, 3,650 araw. Araw-araw, mas minamahal kita kaysa kahapon. Kaya pakakasalan kita. Upang maging ang babae sa Thai City na walang katulad, higit sa lahat. Ang pagmamahal mo sa akin ay problema mo. Bakit ipipilit mo sa akin? Mahal ko si Jiang Song. Hindi kita tatanggapin. Anong lakas ng loob mo? Anong lakas ng loob mong banggitin ang ibang lalaki sa harap ko? Aray! Huwag mo akong hawakan. Aray! Fu Jingnian. Kahit pilitin mo ako, hindi pa rin kita mamahalin. Pipilitin kitang kamuhian habang buhay. Ang pagmamahal o pagkamuhi mo ay wala sa akin. Ang kailangan ko lang ay ikulong ka sa tabi ko. Ayos na yan. Gago ka. Bibigyan kita ng 3 araw. Makipaghiwalay ka kay Jiang Song. Bumalik ka sa akin. At maging si Mrs. Fu. Panaginip mo yan. Yung lupain sa South District. Kumuha ng pinakamagagaling na taga-disenyo. Magpapatayo ako ng gintong bahay. Itatago ko roon ang aking wensheng. Sa loob nito. Sheng. Tatay, Hindi ka naman pinahirapan ni Fu Jingyan, di ba? baliw na baliw siya.
kaya tumakas ako. Gago talaga. Anong karapatan niyang ganyanin ng anak ko? Malamig ang dugo at walang awa si Fu Jingyan. Mabagsik siya. May chismis na sangkot siya sa lahat, legal man o illegal. Dito sa lungsod, kung may gustong gawin siya, magagawa niya. Kasalanan ko itong lahat. Kung noon lang, hindi ko sinagip si Fu Jingyan, baka wala sanang nangyari ngayon. Dahil sa nangyari sa nanay mo noon. Sumuko tayo sa katotohanan. Pero ngayon, lalaban ako ng buong lakas para protektahan ka. Alam ko na, bukas, magparehistro kayo ng kasal, tapos lumipat kayo sa ibang bansa. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob si Fu Jingyan na labagin ang batas ng hayagan at agawin ang asawa ng iba. Siye, kung maikakasal ko ngayon si Sheng Sheng at maiuuwi ko siya, syempre gusto ko. Oo nga pala, ano man ang gawin ninyo, huwag ninyong ipapaalam ito kay Fu Jingyan. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sheng Sheng, ipagtatanggol kita. Mahal, tingnan mo. Kasalan ngayon ni Sheng Sheng. Ang ganda-ganda niya sa wedding dress, di ba? Inay, kung masaya ka, kumindat ka lang, ha? Ang dami mong pinagdaanan. Lahat yan dahil sa gago ang si Fu Jingyan. Sinira niya ang buong pamilya natin. Kahit ang kasal ni Sheng Sheng kailangang madaliin ng ganito. Pagkatapos ng kasal, aalis tayo sa Taichung at pupunta sa Fengguo. Hahanapin natin ang pinakamahuhusay na doktor. Ang sakit ni nanay ay siguradong gagaling. Iiwasan natin si Fu Jingyan. Tungkol sa hinaharap, dahan-dahan lang tayo. Sheng Sheng, malapit na ang oras. Si. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Sheng Sheng. Pangako ko, gugugulin ko ang natitirang buhay ko sa pag-aalaga kay Sheng Sheng sa pagmamahal kay Sheng Sheng. Padre, maaari na kayong magsimula. Mabuti. Basta ngayong araw sa patotoo ng padre, matuloy lang ang kasal namin at makuha ang marriage certificate mula sa Taichung, magiging legal na mag-asawa na kami ni Jiang Song. Hindi na magagawa ni Fu Jingyan ang gusto niya. Huwag kang umiyak, mahal. Dapat masaya ka rin. Kapag nakapag-asawa na ang anak natin, aalis na tayo rito. Nobyo Jiang Song, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa na magkaroon at pangalagaan sa karamdaman sa lahat ng araw ng iyong buhay na mahalin at pahalagahan hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Oo, tinatanggap ko. Lu Wensheng, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong asawa? Sa yaman o sa hirap, sa sakit at sa kalusugan, sa lahat ng araw ng iyong buhay, na mahalin at pahalagahan hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Kung wala ang pahintulot ko, sino ang may lakas ng loob na pakasalan ka? Sinabi ko na sa'yo dati, lumayo ka sa babae ko. Hindi ka talaga natututo. Sige, kung may lakas ng loob ka, bumaril ka. Hindi ka mahal ni Sheng Sheng. Ako ang mahal niya. Hindi ako bibitaw. Hinahanap mo talaga to. Huwag mong saktan si Jiang Song. Ako na lang ang patayin mo. Kaya handa kang isugod ang buhay mo para sa kanya? Isusubo mo pa ang buhay mo? Tama ba? Oh, Sheng Sheng, alam mong hindi ko kayang saktan ka. Pero hindi ibig sabihin na may makakaalis dito ng buhay. Ma, okay ka lang ba? Fu Jingyan, huwag mong saktan ang pamilya ko. Kailangan na dalhin ang nanay ko sa ospital. Kailangan niya ng pampakalma o magkakasyak siya. Wala nang oras para makapunta sa ospital. Kailangan niya yung pampakalma. Ito ba yung gamot na sinasabi mo? Wag.
Kapit lang. Fu Jingmian. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako na bigyan ng iniksyon ng nanay ko. Kung hindi, may masamang mangyayari sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin nito? Sinabi ko sa iyo na iligtas ang nanay ko. Ang pagliligtas sa nanay mo ay simple. Isuot mo lang ang singsing ko at pakasalan mo ako bilang manugang niya. Natural na, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para iligtas ang ina mo. Fu Yingyan. Ang alam mo lang gawin ay manakot kay Bibi. Ano pa ang magagawa mo? Tahimik. Mahal, manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin, mahal. Ang doktor ay may 3 bote ng gamot. Simula ngayon, sa bawat 3 segundo na magdududa ka, siya'y magwawasak ng isa. Mahal, Manatili ka sa akin. Uubos na ang oras mo. Tigilan mo ang pagwasak sa mga iyan. Fu Jingyan. Pakakasalan kita. Pakakasalan kita. Okay na ba ito? Pari. Ginoong Fu, ayon sa mga kaugnay na regulasyon ng Taichung, kinikilala na kayong dalawa ng batas bilang mag-asawa. Bilisan mo. Bigyan ng iniksyon ng nanay ko. Huwag kang mag-alala, anak. Okay na ngayon, anak. Dalhin ang biyanan ko sa pribadong ospital ng Fu Group para sa tamang paggamot. Fu Jingyan. Pumayag na akong pakasalan ka. Bakit mo sinusubukang kontrolin ang nanay ko? Paano mo nasabing kontrol ito? Nag-aalala lang ako sa nanay mo. Dalhin niyo siya. Wag! Anong ginagawa mo? Wag! Nanay! Nanay! Mula ngayon, asawa mo na ako, ang asawa ni Fu Jingyan. Makisama ka ng maayos. Kung wala ang pahintulot ko, uuwi na tayo. Ngayon, sa silid tulugan ng bagong kasal. magandang umaga po, Ginoo. Simula ngayon, ito na ang tahanan mo. Isang tahanan para lang sa ating dalawa. Isuot mo ang bestidang ito. At sumayaw ka para sa akin. Nasa mga kamay pa ni Fu Jingyan ang nanay ko. Hindi ako makakasuway sa kanyang mga utos. Naiintindihan mo ba ang ballet, Ginoong Fu? Hindi ko kailangang intindihin yan. Kailangan ko lang sundin mo ang sinasabi ko. Kung ano ang gusto mo. Tia, Nasiyahan ka na? Anong ginagawa mo? kasal na tayo ngayon sa batas. Asawa't asawa na tayo. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Ayaw mong payagan akong makita ang pamilya ko. Bakit mo ako dinala rito? Ngayon, ako na ang iyong pamilya. Ako lang ang dapat mong intindihin. Iyon ang aking mga magulang. May katuturan ba ang sinasabi mo? Paulit-ulit akong ininsulto ng iyong ama at pinatawad ko siya sa bawat pagkakataon. At si Jiang Song, basta hindi siya magpakita sa harap ko, maaari kong patawarin ang kanyang buhay.
Hindi ba sapat na iyon ang makatwiran? Kaya dapat kitang pasalamatan sa pagpapatawad sa kanilang buhay. Tama ba? Sheng Sheng, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ayoko niyan. Ngayong araw, may sorpresa ako para sa iyo. Fu Yuan, Sinabi ko sa iyo, basta payag kang pakasalan ako mismo ang magdadala sa kanya sa harap mo para gawin mo sa kanya ang gusto mo. Miss Lu, pasensya na. Mali ako. Maging mapagbigay ka naman. Mahabag ka. Pakawalan mo ako. hayop ka! Ang aking ina ay sumayaw sa buong buhay niya. Siya ay isang kinikilalang mananayaw sa buong bansa. Dahil sa iyo, hindi na siya kailanman tatayo muli. Talagang alam kong mali ako. Hindi ko alam. Sumalpok lang ako sa isang tao. At naging iyon pala ang iyong ina. Kung alam ko lang, iwasan ko sana. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang magbagong buhay. Kung gusto mo, maaari mo siyang patayin ngayon din. Fu Yuan, itinuturing mo ang buhay ng tao na parang basura. Wala kang pagsisisi kahit kailan. Ngayong araw, ipaghihiganti ko ang aking ina. Sheng Sheng, ikaw, gusto mo akong patayin? Bakit? Kung hindi mahigpit ang hawak ng pamilyang Fu sa Taichung at namamahala sa lahat, magagawa kaya ni Fu Yuan na magmaneho ng lasing? Ang presinto, bilang paggalang sa'yo, pinakawalan ang hayop na yon ng walang kaso. Kasalanan mo yan. Sheng Sheng, karapatan kong magkaroon ng malawak na kapangyarihan. At ang paglalangis sa akin dahil sa kapangyarihang yon ay karapatan ng mga sipsip na yon. Hindi ko naman maaagaw ang karapatan nilang maging aso, di ba? Huwag mong gawing napakabanal ang pagsasalita. Ihatid si Ginang Fu pabalik. Sabihin mo sa kanila simula ngayon, hindi pwedeng lumabas ng villa si Ginang Fu. Ikukulong mo ako? May trabaho ako. Kailangan kong pumunta sa Easton Academy para makuha ang sertipiko ko sa unang antas ng Bailey. Kung hindi ako pupunta agad, mawawala ang kwalifikasyon ko. Ang trabaho mo ay mahalin ako. Pahalagahan ako. Alagaan ako. Mauna po kayo, Ginang Fu. Ginoong Fu, ano ang gagawin natin sa lalaking ito? Yamang gusto ni Sheng Sheng ng katarungan, di hayaan mo siyang gugulin ang natitirang buhay niya sa bilangguan. Tandaan mo, kausapin mo ang mga tao sa loob. Siguraduhing hindi siya magiging magaan ang buhay. Naunawaan, Fu Jingyan, miyembro ako ng pamilyang Fu. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. May dula tungkol sa balay na sikat ngayon. Gusto mo bang panoorin natin? Ikukulong mo lang ako dito buong araw. Hindi ako makapagtrabaho. At lalong hindi makasayaw. Wala namang hustisya o kalayaan dito. Ano pa ang saysay na panoorin ko yon? Ang hustisyang hinahanap mo, ibinibigay ko na. Ipinadala ko na si Fu Yuan sa presinto. Doon siya mabubulok habang buhay. Ang pagpapalaya sa akin. Ang tunay na patas at makatarungan. Master Fu. Alam mo ba, kapag galit ang asawa mo, paano mo siya papayapain? Master Fu, baka pwede mong ihanda ng isang romantikong candlelit dinner para sa kanya. Magandang ideya. Gusto mo ba ito? Ito lahat ay espesyal na putahe na inihanda lang para sa iyo ng mga kusinerong may 5 bituin. Kailangan bang dikit na dikit ka sa akin para makapagsalita ka? Hindi ko kayang mapalayo sa iyo kahit isang saglit lang. Ngayon mo lang na-realize yan? Jiang Song.
Anong ginagawa mo? Ayon sa aking nakagawian, nasira mo ang plato ni Madam. Kailangan kong baliin ang isa sa iyong mga kamay. Ako ang naghulog ng plato. Wala siyang kinalaman dyan. Fujing niyan, hindi ba sabi mo gusto mong kumain? Lumalamig na ang pagkain. Inaagawan mo ng chef. Hindi ako masaya diyan. Hindi ako umaagaw ng kahit kanino. Gusto ko lang kumain ng tahimik. Umalis ka na dyan. Teka. Parang pamilyar ka. Tanggalin mo ang maskara mo. Sabi ko, tanggalin mo ang maskara mo. Sheng. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Sinira mo ang hapunan sa mga away mo. Ang malas mo talaga. Tapos ka na ba sa palabas? Bakit hindi ka pa umalis? Umalis ka na, sabi ng binibini. Hindi mo ba narinig? Wow, Patingin nga. Huwag kang tumingin. Tigilan mo ang pekeng pag-aalala mo. Ikaw na lang ang kumain nito. Nagalit na naman siya sa akin. Kunin mo ang gamot sa paso. Opo. Jiangsong. Sheng. Jiangsong, ang lugar na ito ay puno ng mga armadong bodyguard. Kung makita ka ni Fu Jingyan dito, papatayin ka agad. Hindi ako natatakot. Sheng, may naisip akong paraan para makalabas ka. Anong paraan? Ito ay gamot na ginawa ko sa ospital na nakakapagpanggap ng shock. Kapag ininom mo ito, magkakaroon ka ng shock sa loob ng kalahating oras. Sa ilang araw, magpapadala ako ng postcard rito bilang senyales para kumilos. Saka mo iinumin ang gamot na ito. Si Fujing Nian ay tiyak na ipapadala ka sa ospital. Kapag nasa emergency room na tayo, takatakas tayo. Sa oras na malaman ni Fujing Nian, nakaalis na tayo ng Taichung. Ngunit nasa kamay pa rin niya ang mga magulang ko. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Bahala sa ano? Ayusin mo na. Anong mga ayos? Hinabahan ako. Pwede bang mag-ingay ka naman pag naglalakad? Pinapunta ko lang ang mga utusan para maghanap ng mga trabahador na magtatanim ng mga puno ng peach. Masyado bang mahirap iyon? Basta gusto mo, kahit ano pwede mong itanim. Halika, papahirang kita ng gamot. Punta tayo doon. Halika. Sheng, ganito na lang tayo magpakailanman. Walang sino man ang makakaagaw sa'yo sa akin. May sulat ba para sa akin? May hinihintay ka? Parang wala ka sa sarili mo. Sino pa ba ang aantayin ko, kundi ikaw? Hindi kita pahahabain. Huwag mong tanggihan ang anumang ibibigay ko sa iyo. Naiintindihan mo? Kailangan ko bang huminga pa sa paraang gusto mo? Hindi ba sapat iyon? Ang ritmo ba ng aking paghinga ay kailangang nasa ilalim ng iyong kompletong kontrol para masaya ka? Palagi kang akin. Bakit ko kailangang kontrolin ka? Isang masigla, mamasa-masa rosas, para lamang sa aking mga mata, sa palad ng aking kamay.
Ginang, ang teatro ay nagpadala sa iyo ng postcard. Dumating na ang oras. Malapit na akong umalis dito. Sa hapunan kanina, parang napakalungkot mo. Pero pagkatapos mong makuha ang postcard na iyon, parang masaya ka na ulit. Ano ang ginawa mo ngayong araw para magkaroon ng ganoong pagbabago ng mood? Ako ay nakakulong sa vilang ito buong araw. Walang ginagawa. Ano pa ang magagawa ko? Pero buong araw kitang iniisip. Pagod na pagod ako ngayon. Wala akong oras para sa iyo. Fujing yan, ano ang ginagawa mo? Hindi ito salaming nakikita sa isang panig lang. Ilapag mo ako. Hindi. Gusto kong makita nila. Makita kung gaano tayo kasaya. Fujing yan, ilapag mo ako. Masama ang pakiramdam ko. Shengshen, anong nangyayari? Tumawag ng ambulansya. Shengshen, hindi kita kailanman pahihiwalayan. Hindi kailanman. Kung hindi siya makaligtas, pahihimlayin ko kayong lahat kasama niya. Shengshen, isuot mo to, bilisan mo. Wala nang oras. Kaya mo to, Lu Wensheng. Shengshen. Saan ka pupunta? Nandyan pa ang asawa ko. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Xiao Liu, kailangan ng operating room ng plasma. Kunin mo na, ngayon din. Anong nangyayari sa asawa ko? Lahat kayo ay tumatakbo lang para kumuha ng plasma? Kung hindi lalabas ang asawa ko sa operating room ngayong araw, gigibain ko ang ospital na ito. Tumigil na ang puso ng pasyente. Kailangan nating buksan ang dibdib. Para saan pa natin kailangan ng plasma? Para sa pagsasali ng dugo. Siyempre, Xiao Liu, anong hinihintay mo? Kunin mo na, bilisan mo. Ano? Driver, sa Taichung Port. Magiging maayos ang aking Shengshen. Simula ngayon, gagawa ako ng mabubuting gawain. Magbibigay ako sa charity. Magdodonate ako ng pera. Magtatayo ng mga tulay. Magpapagawa ng mga daan. Kung maibabalik nito si Shengshen, gagawin ko ang lahat. Master Fu, nakontak na namin ang pinakamahusay na cardiac surgeon sa buong mundo. Paparating na ang helicopter para sunduin siya. Sabihin mo sa kanila na lumipad ng mas mabilis. Opo. Ang kasalukuyang lokasyon ni Shengshen. Bakit nasa pantalan? Pumunta ka. Puntahan mo ang asawa ko. Master Fu, wala roon ang misis. I-lockdown ang pantalan. Opo. Shengshen. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong lokohin ako ng ganito. Para lang tumakas? Shengshen. Tito, ito po ang kay tita. Siya. Jiang Song, salamat sa pagtaya mo ng buhay mo para iligtas kami. Salamat, Xiao Jiang. Ikaw ang aming maaasahan. Pamilya tayo, huwag na kayong magsalita ng ganyan. Kapag nakasakay na tayo sa ferry papuntang Fengguo, wala nang sino man ang makakapaghiwalay sa atin. Kapag nakalampas na tayo sa security gate na ito, ligtas na tayo. Tara na.
Bilisan mo. Mahal, ligtas na tayo kapag nasa barko na tayo. Paligiran sila. Kahit lamok, huwag makalabas. Opo, Ginoo. Anong nangyayari? Sheng, takbo. Lu Vencheng, umatras ka pa ng isang hakbang at patayin ko muna siya. Anong ginagawa mo, Fu Jingyan? Wala siyang ginawa. Paano mo mapapatay ang isang inosenteng tao? Sheng. Sa tuwing tumatakbo ka, may kailangang magbayad para rito. Ang kanyang bangka ay halos nakapagpatakas sa aking asawa. Hindi naman talaga. Pakiusap, Ginoong Fu. Patawarin ninyo ako. Huwag ninyo akong patayin. Talagang wala akong alam. Hindi ko alam na siya pala ang Ginang Fu. Dalhin mo siya at asikasuhin. Opo, Ginoo. Huwag! Pakiusap! Huwag! Sheng, dahil sa iyo, isang masayang pamilya ng 3 ay nawalan ng ama. Paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Paumanhin. Fu Jingyan, itinuturing mo ang buhay ng tao na parang damo. Walang pili kang pumapatay. Magbabayad ka para rito. Fu Jingyan, Fu Jingyan! Ang kaya mo lang gawin ay mang-api gamit ang mga tambay na ito. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Gusto mong mamatay? Fu Jingyan. Anong ginagawa mo, Fu Jingyan? Jiang Song, tumayo ka. Tigilan mo siya, Fu Jingyan. Wag! Jiang Song, Fu Jingyan. Sinubukan niyang patakasin ng aking asawa. Hindi ko matatanggap iyon. Ngayon, babaliin ko lang ang kanyang mga paa at kamay. Sa susunod, ang kanyang buhay na ang kapalit. Iuwi ang aking biyanan sa ospital. Bantayan ninyo siyang mabuti. Opo, Ginoo. Fu Jingyan, bitawan mo ako. Fu Jingyan, ikaw. Sheng, maging mabuting babae ka na lang at maging aking maliit na kanaryo. Hindi ba sapat na yon? Baliw ka. Ano ba ang gusto mo sa akin? Magbabago ako, okay? Kahit ano pa ang maging itsura mo, gusto kita. Kaya, tigilan mo na ang pag-iisip na tumakas. Isipin mo si Chairman Lin at ang kanyang pamilya na ikaw ang pumatay. Kaya, ayaw mo ng isa pang trahedya na katulad noon ang mangyari, di ba? Maglalakbay ako sa ibang bansa ng ilang beses sa mga susunod na araw. Inaasahan kong maghihintay ka sa bahay bilang isang mabuting babae. Habang wala ako sa biyahe, kumusta naman ang binibini? Habang wala po kayo, nagkulong ang binibini sa kanyang kwarto. Ayaw din niyang kumain. Bumalik ka agad sa villa. Opo. Sinisiraan mo ba ako sa pamamagitan ng pagsasaktan sa sarili mo? Kung yon ang paghihiganti para sa'yo. Kung hindi ka komportable, gagawin ko ang lahat. Kung mamatay ka, mamamatay ang pamilya mo, kasama mo. Kung sa tingin mo ay walang malaking bagay, sige, subukan mo. Fu Jingyan, nagsisisi talaga ako na sinagip kita noon. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, nagsisisi ako. Sheng, mabait ka. Kung magpapakabait ka lang, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Kaya, mabait ka. Saan mo ako dadalhin? Halika. Ginawa ito ng tatay ko. Bumalik ka agad sa villa. Ua. Teka, una,
Pumunta ka sa bahay ng pamilya Lu. Fu Jingnian, ano ang gusto mo? Gusto ko lang tanungin ang biyenan kong lalaki na turuan ako ng ilang putahe para magawa ko ang mga ito para kay Sheng Sheng. Ayaw niyang kumain nitong mga nakaraang araw. Ano? Alisin mo ang marumi mong pera. Ang hayop na isda na ito. Dalhan mo ako ng baril. Babariling ko ito. Tumahimik ka. Baliktarin mo gamit ang sandok. Patuloy na kumakalat ang mantika. Paano ko ito babaliktarin? Hindi mo ba nakikita na sunog na ang kamay ko? Hangal ka. Kung hindi dahil sa kalusugan ng anak kong babae, hindi ako magsasabi ng kahit anong salita sa iyo. Kahapon, nagmadali ako sa bahay ng biyenan kong lalaki at hiniling ko sa kanya na turuan ako ng ilang putahe. Lahat ito ay paborito mo. Masarap naman ang lasa. Kain na. Ikaw, ang pinuno ng Fu Corporation ang may hawak talagang nagluto ka mismo? Ginang nasunog ang kamay ng Ginoo habang ginagawa ang putaheng ito. Sobra kang nagsalita. Nagluto siya para sa akin talaga. Wensheng. Hindi ba masakit? At ngumingiti ka pa? Masakit. Pero masaya ako. Tuwing nasasaktan ako noon, tutulungan mo ako sa gamot at kukurutin ang mga sugat ko. Sinusubukang mas lalong masaktan. Para Hindi ko inakala pagkatapos ng lahat ng mga taon, pareho ka pa rin. Napakabait mo pa rin. Oy, bakit mo ako dinala sa isang auction? Para makuha ko ang mga kwintas na gusto mo. Sabihin mo. Sige, papunta na ako. Hintayin mo ako. Kailangan kong lumabas sandali. Kung may magustuhan ka, magbid ka. Lahat ng meron ako, sa'yo. May suot kang tracker na ako mismong naglagay sa'yo. Isang biometric system na espesyal na ginawa para sa'yo. Kaya huwag mo nang isipin na tumakas. Bantayan ninyo si Ginang Fu. Opo. Ay, si Lu Wensheng pala. Nandito ka rin sa auction na ito. Kaya mo bang magbid? Lin Yao, Tama? Ako nga? Narinig kong pinaalis ka sa Easton. Pati ang pwesto mo sa Ballet Gala ay kinansela. Nakakawa ka naman, totoo. ballet. Makakasayaw pa kaya ako? Lu Wensheng, ang katulad mo ay walang karapatang humawak sa ballet. Anong akala mo makakapantay ka sa akin? Miss Lin, bawasan mo ang tono mo. Ito si Ginang Fu. Ginang Fu. Kung siya ang Ginang Fu Eddie, ako ang nanay ni Ginoong Fu. Noong nasa eskwela pa, narinig ko ang pangalang Lu Wensheng. Isang promdi lang. Anong karapatan niya para umakyat sa Ginoong Fu natin? Nasa Taichung si Ginoong Fu. Nasa tuktok siya ng pyramid. Paano mo naisip na makapasok ka sa pamamagitan ng panloloko? Ngayon, dito mismo sa'yo sa nakakasuklam mong mukha, sasampalin kita ng 100 beses. Ginang, ilahad mo na ang pagkatao mo. Ang kinamumuhian ko talaga ay ang kapangyarihan ni Fu Jingnian. Ngayon, kailangan ko talagang gamitin ang kapangyarihan niya para takutin ang iba. Ginoong Fu na sa ika-4 na palapag ang ginang at sinaktan ng isang bulag. Ano ang sinabi mo? Ah, lumayo ka. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ah, Tumigil kayong lahat. Ginoong Fu. Sheng Sheng, huwag kang matakot. Nandito ako. Ginoong Fu. Gusto lang naming makipagkita kay Mrs. Fu. Oo, maawa po kayo sa amin, Ginoong Fu. Kaya, sa tingin ninyo, ang pagsampal ang paraan para makipagkita? Sheng Sheng,
Paano mo gusto silang tratuhin? Ano ang dapat tratuhin? Hindi sila mali. Ako'y nakakulong at kontrolado mo ngayon. Hindi na ako makasayaw. Kahit ang bagay na pinaghirapan kong makuha, ang Eston Ballet sertipikasyon sa unang antas, ay kinansela din dahil sa iyo. Sa mundong ballet, hindi ako magiging mas magaling kaysa sa kanya sa buhay na ito. Ginoong Fu, maawa po kayo sa amin. Nagkikita lang kami. Dahil sa inyong dalawang walang kwenta, galit na naman sa akin si Sheng Sheng. Gusto mo bang manampal ng tao, ha? Sampalin ninyo sila sa mukha ng 1,000 beses. Pagkatapos, itapon ninyo sila sa Taichung. Opo, Ginoo. Hindi! Ginoong Fu! Pakiusap. Huwag! Sheng Sheng, Huwag mo akong hawakan. naaayos ko na sila. Huwag kang magalit. Paano ako hindi magagalit? Ang certification ko, na-revoke dahil sa'yo. Napakadaming pagsisikap ng mga magulang ko para marating ko ang kinaroroonan ko ngayon. At ngayon, sinira mo ang lahat. Lahat ay nawalan ng saysay. Dati, si Lin Yao, hindi naman talaga kalaban. Pero ngayon, naiinggit ako sa kanya. Huwag kang umiyak, Sheng Sheng. Huwag mo akong hawakan. Sheng Sheng, kapag tumigil ka na sa pag-iyak, dadalhin kita para makita ang nanay mo. Sheng Sheng, Sheng Sheng. Fujing Nian, sinira mo ang lahat para sa akin. Nasaktan ni Jiang Song si Master Fu. Hindi pa nanagutan ng ospital. Pinalayas nila siya. Nawalan siya ng isang braso at isang binti. Hindi na siya muling mag-operate. Ang pag-alis niya ng ganito, kahit papaano, ay napanatili niya ang kanyang dignidad. Oo, mula ngayon, lumayo ka sa lalaking iyon. Huwag kang maghanap ng gulo. Fu Jingyan, hindi kita palalampasin. Dahan-dahan lang. Pwede ka nang maglakad ng dahan-dahan ngayon. Nanay, Nandito na ang anak mo. nanay, muling nakakaramdam ka na. Sheng Sheng. Mas mabuti na ang pakiramdam ni nanay. Oo, ang nanay mo pwede nang maglakad ng dahan-dahan. Basta't magpatuloy lang siya sa rehab, makakalakad na siya ng mag-isa. Ang galing naman. Sabi ng doktor, pagkatapos ng operasyon, dapat bawasan ang galaw. Sabi ko sa'yo, hindi mo kailangang dumalaw araw-araw. Si Fu Jingyan ba, dumadalaw pa rin kay nanay araw-araw? Hayaan ko kayong dalawa ang mag-usap. Lalabas muna ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't dati, laging nagbabanta sa'yo si Fu Jingyan? Bakit bigla siyang naging mabait at pinapa-opera pa si nanay? Hindi kaya may masamang balak na naman siya? Sa totoo lang, nagtataka rin ako. Biglang nagbago ang lalaking yon. Simula nang mahospital ang nanay mo, kinuha niya ang pinaka-autoridad na mga doktor sa bansa para konsultahin ang kanyang kaso. Siya pa ang nag-ayos ng plano sa operasyon. Habang nangyayari ang operasyon, naghintay siya mismo sa labas ng pinto. Sheng Sheng. Pasensya na talaga anak. Naging kasangkapan ako ni Fu Jingyan para kontrolin ka. At ngayon, utang na loob ko pa sa kanya ang napakalaking pabor na ito. Ang binti kong ito. Gumastos siya ng malaking halaga para maayos ito. Pakiramdam ko, hindi na ako makatingin sa'yo. Sheng Sheng. Nanay? Nanay, huwag mong sabihin yan. Ang mahalaga, gumaling na ang binti mo. Kahit papaano, may konting pagkatao pa rin si Fu Jingyan. Inayos niya ang binti mo. Fu Jingyan, anong klaseng tao ka ba talaga? Bakit mo ako walang dahilang binibilanggo sa isang kamay at pinagagaling ang binti ng nanay ko sa kabila? Kumusta ka? Galit ka pa rin sa akin? Hindi. Makakatayo na ang nanay mo sa sarili niyang mga paa sa loob lang ng ilang buwan. Dahil lang sa isang bagay na yon, dapat kalimutan mo na yon. Akala mo ba sa paggawa mo nito, magpapasalamat ako sa'yo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ito ang utang ng pamilya Fu sa nanay ko. Maganda ang sinabi mo. Huwag kang ngumiti sa akin ng ganyan, nakakaasar. Anong ginagawa mo? Nasa publiko tayo, may mga nakatingin, bitawan mo ako. Sinong may lakas ng loob na tumingin? Ha?
Ikaw, di ba pwedeng maging normal ka lang kahit isang araw? Hindi ako pwedeng maging normal. Tuwing nakikita kita, gusto lang kitang halikan. Ano yun? Ginoong Fu, sa ilang araw ay anibersaryo na ng pagkamatay ni Ginang Shen. Gaya ng dati ba, ikakansela ba natin ang lahat ng iyong mga pagpupulong? Kanselahin mo? Hindi kailanman nagpapatuyot ng gabi si Fu Jingyan. Saan ba siya pumunta? Wag na. Mas mabuti pang wag na siyang bumalik. Nanay, Fu Jingyan? Fu Jingyan, wag mo akong iwan, Xiao Nian. Ha? Sheng, wag mo akong iwan. may lagnat ka, Fu Jingyan. Tumawag ng doktor. Sheng. Ginang, may pulmonya si Ginoong Fu dahil sa matinding lagnat. Pagkatapos kong ibigay itong pampakalma, mahimbing na siyang matutulog. Ano ba talaga ang nangyari? Siya ang pinakamakapangyarihan sa Taichung. Paano siya nabasa ng ulan at nagkalagnat? Kahapon ay anibersaryo ng pagkamatay ni Ginang Shen. Taon-taon, pumupunta si Ginoong Fu sa puntod niya at nagluluhod doon ng isang buong araw at gabi. Isang buong araw at gabi. Sa ganitong malakas na ulan? Gusto ba niyang magpakamatay? Palaging may pakiramdam ng pagkakasala si Ginoong Fu dahil siya ang nakaligtas sa pagkamatay ng kanyang ina habang ang ina niya ay hindi, dala-dala niya ang pagkakasalang iyon. Kaya, ito lang ang alam niyang paraan para alalahanin siya. Ako. Ayaw kong malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kahit gaano kalungkot ang kanyang nakaraan. Hindi nito mababago ang katotohanang siya ay isang malamig na mamamatay tao. Marahil. Dapat mong makita ito. Hindi ba dapat patay na ang lalaking ito? Buhay at maayos siya. Gusto lang sanang takutin ka ni Ginoong Fu noon. Nagpabaril lang siya sa isang bodyguard sa labas. Alam ni Ginoong Fu na natatakot ka sa mga ganoong bagay. Iyon lang ang paraan para pigilan kang tumakas. Ginang, maniwala po kayo sa akin. Mula nang mamuno si Ginoong Fu, hindi pa siya nakapatay ng inosenteng tao. Mukhang si Fu Jingyan ay hindi naman pala masama. Sheng, wag mo akong iwan. Fu Jingyan, dapat ko bang bitawan ang aking mga pagkiling at bigyan ka ng pagkakataon? May maglalagay ba ng alak sa baso ko? Pwede nang gawin yan ng mga katulong. Umupo ka na lang at uminom. Ito ba yung lugaw na ginawa mo talaga para sa akin? Kumusta? Masarap ba? Siyempre masarap. Ginawa ni Sheng yan. Hoy, sandali. Pulang asukal ito mula sa datiles. Gagawin nitong mas matamis ang plain na lugaw. Subukan mo muna. Kaya nga. Totoo pala yung sinasabi nilang may pasalubong ang may sakit na bata.
May pasalubong ang may sakit na bata. Totoo nga talaga. Ganon ka ba kasaya? Napakayaman ni Fu Jingyan, pero sa loob-loob niya, malungkot siyang tao. Isang mangkok lang ng lugaw, sobrang saya na niya. Simula nung bata pa ako, bukod kay mama, wala nang iba ang gumawa ng simpleng lugaw para sa akin kapag may sakit ako. Sheng, salamat. 1. Ay nako. Nasusunog na ang isda ko. Arg. Nagawa na po ang inyong ipinag-utos. Ang kailangan na lang po ninyong gawin ay maghanda na magpakusa sa presinto anumang oras. Naiintindihan ko. Bago ako magpakusa, may isa pa akong gustong gawin. Mag-ayos ng eroplano. Pupunta tayo sa Maple Country bukas. Opo. G. Fu, maligayang pagdating sa aming akademya. Ito ang 2 gusali na idinonate ko sa inyong kagalang-galang na akademya. Salamat G. Fu, dahil mismo sa mga pilantropong tulad ninyo. Kaya, nabubuhay ng aming akademya ang mas maraming mahuhusay na mananayaw. Isang maliit na tanda lamang ito ng aking pagpapahalaga. Ang dahilan ng aking pagbisita ngayon ay upang humingi ng pabor sa inyo, Principal. Sipo, K. Fu. Ang aking asawa ay nakakuha ng First Level Ballet Certificate mula sa inyong akademya noong nakaraang buwan. Ngunit dahil sa iba't ibang pangyayari, hindi niya ito nakuha ng maaga. Kaya ang kwalifikasyon ay naging. Naiintindihan ko, G. Fu. Aayusin ko ito kaagad. Maupo muna po kayo, G. Fu. G. Fu. Hindi ko alam na ang aming akademya ay nakapag-produce ng napakahusay na artista. Tulad ni Ging Fu, nanguna siya sa lahat ng kanyang mga asignatura noong nandito siya. Siya ay tunay na isang may talinong mananayaw ng ballet. Talagang kahanga-hanga. Kinikilala ko ang inyong papuri, Principal. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng aking asawa. Wala pong anuman, ikinagagalak ko. Sa totoo lang, balak kong mag-donate ng karagdagang $5 milyong sa education fund ng inyong akademya. Gayunpaman, nais kong hilingin na ang akademya, sa pangalan nito, ay magtungo sa Taichung upang mag-organisa ng isang pagtatanghal. Pinagbihisan mo ako ng ganito. Saan mo ba ako dadalhin? Malapit na tayo. Ang teatro ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang iyong alma mater, ang Easton College. Ito'y entablado para sa International Red Cross upang makalikom ng pondo. Ngayon, ikaw ang magbubukas ng palabas sa entablado. Ang aking kwalifikasyon sa pagsayaw sa Easton ay kinansela. Wala akong pagkakataon na tumayo sa isang entablado ng ganitong kalibre. Ibinabalik ko ang karapatan mong mag-perform. Ito ang regalo ko sa iyo sa iyong kaarawan. Akala ko hindi ko na muling makukuha ang sertipikasyong ito. Sige, maghanda ka na. Magsisimula na ang palabas. Fu Jingyan. Salamat, Fu Jingyan. Napagtanto kong parang ngumiti siya sa akin. Kailangan kong hayaan siyang gawin ang gusto niyang gawin. Napakagaling na pagtatanghal. Napakahusay ng anak natin. Oo nga. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ating mahal na anak. Sa iyo, ingatan mo siya. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang Shen Yan mula noon, diba? Pagkatapos ng palabas, maghapunan tayo sa ilaw ng kandila. Si. Sheng, sa harap mo, ako'y magiging ganito pa rin, ang dalisay at tapat na Shen Yan. Dapat sa akin siya. Hintayin mo ako sa kotse. Kailangan kong magpaalam sa kanila. Si,
Maaaring dominante at matigas si Fu Jingyan, pero patas siya. Karamihan sa iniisip ko noon tungkol sa kanya ay mga maling akala lang. Baka pwede kong subukang makisama sa kanya. Jiang Song, anong ginagawa mo dito? Kakagaling ko lang sa pagtatanghal sa entablado? Narinig mo ba? Sheng Sheng. Sumama ka sa akin. Umalis tayo sa Taichung. Naisip ko na ang mas perpektong plano. Sa pagkakataong ito, si Fu Jingyan ay talagang hindi na makakahanap sa atin. Jiang Song, ako ang nagpabigo sa'yo. At saka, kasal na ako sa kanya. Pinagamot at pinagaling pa niya ang paa ng nanay ko. Nagpapasalamat ako sa kanya, kaya ako. Nagpapasalamat ka sa kanya? Yang gago si Fu Jingyan. Sheng Sheng, nawawala na ba sa isip mo? Sa totoo lang, hindi siya ang taong iniisip mo. Siya lang ay... Umiibig ka ba sa kanya? Ganon ba? Anong balak mong gawin? Gusto mong hanapin si Fu Jingyan, di ba? Jiang Song. Jiang Song, kumalma ka. Anong nangyari sa'yo? Hindi ako makakalma. Anong nangyari sa akin? Dahil na-offend ko si Fu Jingyan, kaya natanggal ako sa ospital. Ang binti kong ito nasira dahil sa'yo. At ngayon, sinasabi mo sa akin na mabuhay ng masaya kasama si Fu Jingyan? Ano na ako? Ang lahat ng binigay ko sa mga nakaraang taon, ano ang ibig sabihin nun? Jiang Song, pasensya na. Pasensya na. Ako ang kakausap kay Fu Jingyan. Pwede ka pang bumalik sa ospital. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan si Fu Jingyan o ang limos ng hipokritang yon. Sheng Sheng, dahil ikaw ang naging walang puso, huwag mong sisihin ang pagiging walang awa ko. Jiang Song, kumalma ka naman. Hindi ako makakalma. Ginoo, hinanap na po namin. Sa loob at labas ng teatro. Wala pong bakas ng ginang. Ang fitting room, mukhang may bakas ng pag-aaway. Ang tracker sa kanyang singsing nasira na rin. Ginoo, ang ginang. Maaaring nasa panganib. Hanapin siya. Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukha na humawak sa babae ko. Mag-isa, pumunta ka sa abandonadong gusali sa Shallow Water Bay. Kung may kasama ka, papapanoorin kitang mahulog si Lu Wensheng hanggang sa mamatay. Fu Jingyan, iligtas mo ako. Jiang Song. Kung mawalan siya kahit ng isang hibla ng buhok, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa kamatayan ang sasapitin mo. Sa Shallow Water Bay. Sheng Sheng. Nandito ka na. Inaantay ko lang ang pagkakataon na patayin ka. Ang tagal kong naghintay. Fu Jingyan, tulungan mo ako. Pinagkakatiwalaan mo talaga ang gagong ito, ang basurang ito. Makinig ka sa akin. Ngayon, walang makakaalis dito ngayon. Hindi ko palalayasin kahit isa sa inyo. Jiang Song. Ang lakas ng loob mong saktan si Sheng Sheng? Papatayin kita gamit ang sarili kong kamay. Ano naman kung ginawa ko? Ikaw, babaeng gold digger? Ikaw ang dahilan ng lahat, kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. Nabali ang mga binti ko dahil sa'yo. Hinarap ko ang buong mundo para sa'yo. Tapos, nakipagtali ka sa kalaban ko. Ginoo, nakaharang ang asawa niyo sa puntirya. Hindi makakuha ng malinaw na tira ang sniper. Hindi siya makapag-lock. Jiang Song. Ako ang nagpahamak sa'yo. Ako ang dapat mong kamuhian. Pakawalan mo siya. Ako na ang magiging hostage mo. Wag. Kayong magsing-irog na nagtataksil. Hindi ko kayo pakakawalan. Sheng Sheng. Ay! Fu Jingyan. Okay lang ako. Sheng Sheng. Akala ko nawala na kita. Jiang Song.
Wala na siya. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Sheng. Magpapakulong ako. At harapin ang mga bunga ng aking ginawa. Tatanggapin ko ang parusa. Baka kailangan mong maghintay sa bahay ng matagal.